This is my life. I make the decision. I close my eyes. I see the vision. With lifestyles, I can have the freedom. This is my life. This is my life. This is your life. You made the decision. You close your eyes. You see the vision. With lifestyles, you have the freedom. This is your life. This is your life. So join my way, live better every day. So join my way, live better every day. So join my way, live better every day. Live better, live better, live better every day. Whoa. This is my life. I made the decision. I close my eyes. I see the vision. Oh, with lifestyles, you can have the freedom. This is my life. This is my life. This is your life. You made the decision. You close your eyes and you see the vision. Ooh, in lifestyles, you can have the freedom. This is your life. This is your life. So join my way, live better every day. So join my way, live better every day. So join my way, live better every day. Live better, live better, live better every day. Live better every day. Good morning and Happy New Year everyone, and welcome to our distributors who are now watching our regular Monday Mindset Workshop here in Lifestyles PH. I am your Global Marketing Director, Eric Ludovice, and I have been doing lifestyles business for 8 years now. I am from Bicol but currently living here in Pasig City, and I'm so thankful to God for this wonderful and amazing company, Lifestyles, because it blesses us so much in terms of business and in terms of products. Dahil po sa Lifestyles, nakapag-travel ako in many countries,
Asian countries and outside Asia. Nakapag-drive po ako ng iba't ibang klase ng sasakyan. Nakapag-invest po ako ng iba't ibang real estate. At ang hindi mababayaran ng pera, yung personality growth na nangyari sa akin. Dati hindi ako kumakausap ng tao, hindi ako humaharap sa maraming tao. But because of the trainings that we have here in Lifestyles, na-develop po yun. At yun yung hindi nababayaran ng pera. Sa ngayon po, pag-uusapan natin ang napaka-interesting topic this new year. Gusto niyo ba yung topic natin? Our topic for today is entitled New Year, New Mindset, or your journey to GMT doesn't require new roads but new mindset. Wow, very interesting topic. And if interested ka sa topic natin, please comment down below and tawagin nyo na yung mga downlines ninyo to watch this workshop. Meron ako ditong 5 proposed mindset natin dapat na babaunin natin into our journey to becoming a GMD. And pinadali ko siyang maalala natin dahil di ba every New Year pinapatalon tayo ng mga parents natin para tumangkad pa tayo, para maabot daw natin yung full potential natin sa paglaki natin. So, para madali nyo matandaan, yung 5 na proposed mindset ko na meron dapat tayo as a distributor para maging GMD, ginawa ko siyang TALUN. So, instead na talon, di ba? So, medyo Bisaya lang ako dito ngayon. Number 1, traditional business mindset to network builder mindset. We're so blessed here in Lifestyles kasi we have 5 ways to earn. Number 1 is through retail income. Number 2 is wholesale bonus. Number 3 is fast track bonus. Number 4 is royalty bonus. And number 5 is organizational bonus. But dito sa Lifestyles, meron din tayong traditional business side, which is yung number 1 na paraan ng pagkita, which is through retailing. Yung 2, 3, 4, and 5 ways to earn natin, ibang topic yun, sa iba natin pag-uusapan yun. Pero sa ngayon, ang pag-uusapan natin is the traditional business side nitong Lifestyles business, which is the retailing. Kasi nga naman, pag nagbenta ka ng isang Intra or isang Cardio Life, pwede ka ditong kumita, depende sa level of discount nung binibentahan mo, ng 360 to 720 pesos. At pag nagbenta ka ng Nutria Plus at ng Fiber Life, pwede kang kumita ng 300 pesos to 600 pesos. Can you imagine na isang beses mo lang ibebenta, kinausap mo lang yung tao, 3 minuto, 5 minuto, matagal na ang isang oras, kikita ka na ng mas malaki pa sa kinikita ng minimum wage earner na nagtatrabaho ng 8 hours a day. Sobrang tempting talaga, di ba? Kaya nga dito sa Lifestyles, maraming nakakabayad ng mga sasakyan, ng mga bahay, nakakapagbayad ng mga bills, dahil lang sa pagre-retail. But you know what? Ang downside ng pagre-retail, hindi ka mag-GMD sa kaka-retail mo lang. Hindi mo kayang kitain ang kinikita ng mga GMDs sa kaka-retail mo lang. Yes, hindi ka magugutom. Yes, makakapagbayad ka ng mga monthly amortizations and monthly dues mo. Pero hindi ka dyan mag-GMD at hindi ka kikita ng malaki. Plus, yung mga tao na patuloy na pinapainom mo ng products natin na kumukuha sa'yo, pag meron doon nag-share about the amazing and life-changing opportunity ng Lifestyles at sumali yun doon, iiyakan na lang kasi hindi mo siya naturuan. So, life is easy din kasi kapag nagre-retail ka lang kasi less ang commitment mo kay uplines and downlines mo. Kasi hindi ka na masyado nag-aspire to be promoted kasi malaki nga ang kinikita mo. And even yung mga downlines mo, ang business kasi natin is monkey see, monkey do. So ginagaya ka na lang nila, nagre-retail na lang din sila. And hindi mo sila ma-push to their limit na ma-promote din into the next pin level kasi ikaw, hindi ka rin masyado nag-a-attend ng mga workshops or nanunood ng mga workshops kagaya nito. Hindi ka masyado nagpapaturo sa applied mo or may tinuturo sila, hindi mo masyado siniseryoso kasi nga on your own, kaya mong mabuhay. So that's the downside of pagiging traditional business ang mindset mo. Pumunta ka lang dito sa Lifestyles, iniba mo lang yung ibinibenta mo. Pero just the same, traditional mindset ka pa rin kahit nandito ka sa life-changing opportunity. Number 2 na dapat nating maging mindset to becoming a GMD is art of focus. Sabi sa Chinese proverbs, if you chase 2 rabbits, both will escape. Totoo naman yon. I-animate ninyo sa isip niyo na meron kayong hinahabol na 2 rabbits. Di ba wala kayong maabutan? Pero i-animate din niyo sa isip niyo na isang rabbit lang ang hinahabol nyo. Sigurado ako maaabutan nyo yun. So, in our business,
dito sa Lifestyles, ganun din yun. Ang Lifestyles kasi, over the 8 years of my stay here, naintindihan ko na masyado siyang demanding siya. So, demanding siya ng attention natin. Gusto niya, siya lang yung iisipin natin every night, every day, siya lang yung bukang bibig natin. Pero bad ba siya dahil ganun siya? Of course not. Dahil, pag ginawa mo naman sa kanya yon, marunong siya magsuklik o marunong siya magbalik, mamahalin ka rin niya. So, para talagang lover, no? So, ibibigay din niya sa'yo yung mga dreams mo. Actually, not your small dreams, but your big dreams. Pero pag ang pinokusan mo yung traditional business na ginagawa mo, may sari-sari store ka man, or meron kang jeepney operator ka man, or what, hindi niya kayang ibigay yung kayang ibigay sa'yo ng Lifestyles. Pero yun yung sitwasyon natin bago tayo mag-Lifestyles. Minsan, or karamihan sa atin, merong traditional business, merong empleyado sila, or whatsoever. Ang suggestion ko lang po, kung kayo yung gumagawa ng Lifestyles business, i-focus nyo lang talaga 3 to 5 years na ito yung gagawin ninyo at mag-GMD kayo. Yung other businesses ninyo, ipahandle nyo na lang sa other family members ninyo. Yung pagtitinapay nyo, pagbe-bakery ninyo, pagtitinda nyo ng tosino, pagbebenta nyo ng sabon, pagbebenta nyo ng spare parts ng motor, o kung ano pa man yung binibenta ninyo. Tapos, ipinopost nyo pa sa Facebook, utang na loob, wag nyo nang i-post sa Facebook yan kasi nakakababa ng credibility nyo yan as lifestylers. Why? Dahil yung mga tao na lalapitan ninyo, aalokin ninyo ng opportunity natin na maganda ito, life-changing. Alam mo, sabihin man niya sa'yo o hindi niya sabihin, isa lang ang nasa isip niyan. Iniisip niya na kung maganda talaga yung Lifestyles, bakit ginagawa mo pa yung ibang business mo? So, nakakapagpababa po talaga ng credibility natin yan. Dapat focus lang tayo sa isa, which is Lifestyles business. And don't worry about pag-invest sa ibang bagay kasi darating naman ang panahon talaga pag kumikita ka na dito ng milyon. Alam niyo po ang napatunayan namin, hindi niyo kayang ubusin ng 1 milyon sa isang buwan. Lagi may matitira at matitira. So magpi-payout na naman ng next month, marami ka pang natira. And kami by practice, hindi kami naglalagay ng pera sa bangko kasi pag may pera ka sa bangko, hindi naman kumikita para ka lang nag-aalkansya. Pag nilagay mo naman sa bahay, nakaka-attract siya ng mga emergency, nakaka-attract siya ng mga mangungutang. Kami po land banking. So, nagiging version 2.0 ka na, nakaka-level 2 ka na ng pagiging lifestyler mo na money is now working for you. Kasi, ini-invest mo na lang yung kami sa land banking namin ini-invest. So, meron kami mga investment na sakto lang naman, tama lang naman ang binayad namin, pero hindi namin akalain na as of today is talagang ang value niya is multi-million dollar. Can you imagine? Pero hindi niya inagaw yung attention namin sa lifestyles kasi 100% lifestyler pa rin kami, pusong lifestyle pa rin kami. Ito pa rin ang gusto namin gawin kasi ito yung business na pwede mong ituro kasi ang investing part or investment is kasi yan, it requires innate talent, innate financial decisions na napakataas ng risk. Dapat ready ka rin na malugi, di ba? But kami, we're so blessed na lumaki yung value nung pinag-investa namin. But that's another thing. Dapat focus ka lang dito sa lifestyles kasi ito yung business na pwede mong ituro sa mga downlines mo at pwede rin nilang ituro sa downlines nila. And this is life-changing. Lahat dito qualified na gawin ang lifestyles business. Unlike sa investing part, hindi qualified lahat ng tao. Maraming tao ang nalulugi kapag sila nag-decide when it comes to financial matters. So, focus is important in doing lifestyles business. Number 3 na dapat nating maging new mindset is loyalty. We should be loyal first and foremost to our company dahil ito yung ginamit na instrumento ni Lord to bless us and to bless many people as well, ang Lifestyles company. And we should also be loyal to the group where we belong. Kahit anong group man yan, wala kang pupuntahan na group na perfect. And pag may nakita kang perfect na group, don't ever attempt na pumunta doon kasi mawawala na yung perfection. Dahil I believe na lahat ay predestined or itinalaga ni Lord. Hindi mo pa kilala ang intra, hindi mo pa kilala ang makakasama mo sa group, hindi mo pa alam ang lifestyles, itinalaga na ni Lord na mapalagay ka dyan. And you should be loyal to that group. Meron akong isang story na favorite sa Bible na isi-share ko sa inyo ngayon. It's from the book of Ruth. Sabi dyan, sa Ruth 1:16,
New International Version, but Ruth replied, "Don't urge me to leave you or turn back from you. Where you go, I will go, and where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God." Can you imagine, ang kausap po dito ni Ruth ay yung kanyang mother-in-law kasi po namatay na ang asawa ni Ruth. At base sa tradisyon, pwede ka nang pauwiin o pabalikin kung saan galing ka man na lugar. So sabi ni Naomi, maghiwalay na tayo. Namatay naman na ang anak ko, yung asawa mo. So pwedeng pupunta na ako kung saan ako lumaki, ikaw din, maghiwalay na tayo ng landas. Pero di ba ang galing-galing ni Ruth kasi sabi niya, sasama ako kung saan ka pupunta, yung Diyos mo magiging Diyos ko rin. Can you imagine yung loyalty na meron sa kanya? And alam niyo naging reward ni Ruth sa pagiging loyal niya. Dahil sumama siya kay Naomi, nakamit siya ng panibagong naging asawa niya doon at nagkaroon siya ng anak na ang lahi or lineage ni Ruth, yun yung pinanggalingan ni King David. And alam naman nating lahat na ang lineage ni King David doon ang galing sa si Lord Jesus Christ, di ba? Can you imagine yung ganung klaseng blessing just because she is loyal? So we should be loyal kung saan man tayo dahil itinakda ni Lord yun sa atin. There are human tendencies and normal lang naman na minsan na-attract ka talaga dun sa bagay na wala sa'yo. Kasi sinabi na nga rin yun sa song, di ba, na the other man's grass is always greener and the sun shines brighter on the other side. Actually, may isang very practical application yan sa yung daily ginagawa lang natin. Subukan nyo lang kumain sa isang restaurant. Tapos silipin ninyo yung ulam na in-order nung kabilang table. Minsan iniisip mo, ay gusto ko yung ulam na in-order niya, sana yun ang in-order ko, mas gusto ko yun. Because that's human tendency, na yung wala sa'yo, laging yun yung gusto mo. Sabi, di ba, the other man's grass is always greener. Bakit kaya mas green yung nasa kabilang side? Bakit mas malakas ang sikat ng araw doon? Sabi din sa Ecclesiastes, di ba, na it's like chasing after the wind. Ganyan talaga ang mga tao, laging habol ng habol. Hinahabol niya parang hangin. Pag pumunta doon yung hangin, hindi naman niya maabutan kasi wala doon. Everything is illusion. So, kung nagkakaroon ka ng natural tendency na na-attract sa ibang group, mas gusto mo sila yung kasama, beware, kasi it's not godly. Itinalaga ka ni Lord kung saan group ka lang talaga dapat belong. Dapat lahat ng transactions mo, you do with them. Kahit hindi mo sila love, learn to love them. Siguro yan yung lesson na gustong ibigay sa iyo ni Lord para bigyan ka pa niya ng mas maraming success, is to change yourself, na mas maging loving ka doon sa mga taong nahihirapan kang mahalin. Yung group mo na puro negative ang nakikita mo, that's the right group for you. May inaayos sa'yo. Sometimes, the process itself is as important as the result. So, kung ano man yung sitwasyon mo, dun ka talaga itinalaga ng Diyos. Be loyal to them kasi may reward po ang pagiging loyal. Loyalty is God-given. And pagka si Lord na please sa pagiging loyal mo kung saan ka man niya tinalaga, blessings will overflow. Number 4 is utmost product conviction. So ito po yung isa ko ring natutunan, yung sobrang conviction ko talaga sa product, and dapat talaga maging mindset natin yan on our journey to becoming a GMD, na anuman at anuman ang mangyari, isa lang ang paniniwala mo na yung produkto natin laging nakakatulong, laging maganda, hindi mo siya pagdududahan. Kasi merong mga tao na tabi-tabi po, hindi ko alam, minsan downline ko, minsan hindi ko downline, pero kadamihan or karamihan ganito, pinagaling na siya ng intra, ang dami niya lang nasaksihan, cancer na gumaling, rayumang nawala, mismo sa sarili niya, pinagaling na siya kung ano man ang kasakitan niya, tapos meron lang siyang minsang maramdaman na sabihin niya, ay, totoo kaya yung intra? Nakakagaling kaya talaga to? Can you imagine na ikaw mismo nagtuturo ka na maganda yung intra, tapos pinagdududahan mo? Dapat ikaw yung may pinakamataas na conviction. Dapat ang naiisip mo doon, what if wala pa ngang intra? Baka mas matindi pa dito ang nararanasan ko. Baka nga na ER na ako, or baka namatay na ako. Kasi meron di ba niya, ay si ganon, umiinom ng intra namatay. Totoo pa kaya talaga ang intra? Nakakagaling talaga yan. Eh bakit namatay yun? Pero alam niyo po, ang tao talaga namamatay. Kasi itinakda din niya ni Lord. Wala pong taong nabuhay na hindi na namatay. Kasi kung may ganun,
yung tao na mismo ang magre-request ng kamatayan, di ba? Alam ka naman tinutubuan na siya ng kabuti, hindi pa rin siya mamatay. So natural po na humahanap talaga ng paraan ng kamatayan. Sabi nga, death finds a way. Gumagawa lang ng paraan. Kahit napapaligiran ka ng pinakamagagaling na doktor sa buong mundo, kapag oras mo na, hanggang doon na lang, magkikita na talaga kayo ni Lord. So, yung Prada conviction dapat laging nandyan. Hindi ka shake na may narinig ka lang na kwento na, o si ganun, umiinom ng intra, bumalik yung cancer. At least, bumalik yung cancer kesa namatay agad, di ba? Inom ka na lang ulit na mas maraming intra. Baka mawala ulit yung cancer, di ba? O si ganun, tumubo ulit lahat ng bukol. Ganyan, ganito, shake ka na naman. At least tumubo nga lang yung maraming bukol. Hindi siya naging isang malaking bukol na tao na siya o tao pala siya. Na bukol pala siya, hindi pala siya tao. Can you imagine na ganun kataas yung conviction ko na kahit anong mangyari sa akin, kahit sa pag-inom ko ng intra, magkaroon ako ng ibang sakit, hindi ko sisisihin ang intra. Ang sisisihin ko yung lifestyle na ginagawa ko. Baka kumakain ako ng hindi dapat kainin. Kapag ka namatay ako, hindi ko rin sisisihin si intra kasi katapusan ko na talaga yun. So ganun kataas yung Prada conviction ko. And I hope na kayo din ganyan. Ang dami nyo nang nasaksihan. Ang dami nang gumaling na sakit. Huwag kayo magpapashake sa isang tao lang na biglang may bumalik na sakit or biglang namatay. Mawawala na yung pagtitiwala nyo sa products. Kahit anong mangyari, naniniwala ako na sobrang galing ng products natin, Intra, Nutria, Fiber Life, and Cardio Life. Alam ko na behind it si Lord talaga kasi di ba nakasulat din naman sa Bible na darating ang araw, mga halaman talaga ang gagamot sa tao. And before pa naman nagkaroon ng Western type of medicine, talagang halamang gamot ang ginagamit ng mga tao. And number 5 sa ating talun is letter N. So, new vessel. Dapat ka maging isang bagong lalagyan, bagong sisidlan, or walang laman na sisidlan, empty vessel, para malamnan ka ng mga bago. Always welcome favorable and unfavorable changes. Alam niyo po ba na nung bago pa lang ako sa lifestyles, hindi naman lahat ng mga required na pagbabago na dapat kong gawin, gusto ko. Marami pa nga sa mga kailangan kong baguhin, yung mga bagay na ayaw ko talaga. Like, alam niyo po ba nung bago pa lang ako sa lifestyles, kailangan ko talagang ma-embrace yung culture na meron sa lifestyles na halos opposite ng pagkatao ko. Kasi di ba ang lifestyles very positive yung environment. Ako kasi yung tipo ng tao na lahat na nakikita ko negative. Kapag ka nagsalita ka, hindi ko hanapin na magaling ka. Hanapin ko bakit nagkakamali ka ng F at V, bakit napasobra yung S mo, dapat walang S, mali ang plural, mali ang agreement ng subject and predicate. So yan yung hinahanap ko. So pag nanonood ako ng mga functions na hinahanap ko, yung mga ganong bagay. Tapos ayaw ko nung ang gulo-gulo, yes ng yes, naiingayan ako. Tapos ayaw ko rin nung mahilig mang congratulate kasi ako yung tipo na kung nag-excel ka, titingnan lang kita, hindi naman kita sisiraan o aawayin, pero I will not congratulate you. Pero di ba dito sa lifestyles, kapag kami napopromote, ang hilig natin wow, congratulations, grabe, ako naman sa susunod, yung mga ganun, di ba? So, very positive talaga. And then, yung mga tawa ng tawa, ayaw ko kasi ng mga magugulo, ayaw ko nung ang ingay-ingay, ang kukulit, di ba? So naiingayan ako sa kanila. Tapos ayaw ko nung paulit-ulit na tanong, di ba madalas pa naman sa lifestyles, ang intra is 1,800. How much ang intra? Ayaw ko nung gano'n. Sabi ko, bakit niya uulitin yung tanong? Nasagot na nga, di ba? So, gano'n ako. Full of negativity, pero kailangan kong baguhin yun kasi for the last years na nabuhay ako, wala naman naging resulta sa ginagawa ko kasi naniniwala ako dun sa sinasabi na if you are going to do what you are always doing, you're going to get what you are always getting. Totoo naman yun. Wala naman akong resulta sa ginagawa ko dati kasi traditional business owner ako, empleyado rin ako dati, pero hindi naman ako nagkaroon ng resulta. Pero bakit yung mga tao na ang kukulit, yung tao na mga ang iingay, bakit may resulta? Bakit sila yung mayaman? So sabi ko, there's something wrong sa ginagawa ko. Maaga ko naman yung na-recognize. And kailangan ako mag-adjust. Kailangan ko silang kopyahin para yung resulta na meron sila mangyari din sa akin. And ang number 2 is
follow blindly. So, dapat, pag dumating tayo dito, sunod lang tayo ng sunod kasi wala namang ipapagawa ang mga uplines natin sa atin na masama. Actually, pag tinuruan tayo ng mali ng mga uplines natin, apektado ang business nila. So, dito sa business natin, you are very secure na hindi ka tuturuan ng mali. Kahit pa nga galit sa'yo ang upline mo, hindi siya magtuturo sa'yo ng mali. Kasi pag minali ka niya, pati siya mamamali. So pag dumating tayo dito, let us follow blindly na lang. Hubarin natin lahat ng alam natin na diskarte sa labas. Kasi yung ang diskarte na yan, hindi na tayo pinayaman. Kasi may mga tao dito darating na parang gusto nilang baguhin lahat na nakikita nila. Kasi ang galing nga nila sa labas. No doubt, pag sa labas, sila yung magaling. So yung galing nila, dinadala nila dito sa lifestyle. So gusto nilang i-rearrange lahat na nakikita nila. Mali yan, dapat ganito, dapat ganyan. Alam nyo, dapat na maging attitude natin pagdating natin sa lifestyles is let us all be part of the ship. Dapat, sabi nga, do not rearrange things and you should ride the ship or you should paddle on your own boat. Can you imagine? Ang laki-laki ng ship, sasakay ka na lang, umaandar na yan. Pag dumaan yan ng Indian Ocean, kaya niyang makakross sa malalaking alon. Eh kung magpapaddle ka lang ng sarili mong boat, pagdating sa Indian Ocean, tataog ka. So ang ating business, maraming Indian Oceans. Marami tayong mga pagdaraanan ditong mga pagsubok, maraming mga rejections, maraming mga ups and downs, pero pag nakasakay ka dun sa malaking barko na umaandar na bago ka pa dumating, I'm sure makakarating ka sa destination mo. Destination GMD. So, make yourself empty. Isa kang empty vessel. Hindi mo kukontrahin lahat na nakikita mo, kundi i-embrace mo yung culture na dinatnan mo. And I'm sure, mag-GMD ka dito in 3 to 5 years. And yan yung ating 5 mindset na dapat maging part ng system natin on our journey to becoming a GMD or destination GMD, di ba? So ano ulit yun? Talun. Number 1 is dapat from traditional business mindset maging kang business builder mindset or network builder mindset. And ano ulit yung letter A? Art of focus. Ano ulit yung letter L? Loyalty. Ano ulit yung letter U? Utmost conviction on our products. And ano ulit yung letter N? Dapat ka maging new vessel. So, in conclusion, madali lang naman talaga mag-GMD. 3 to 5 years lang, just follow the system of lifestyles, pwede na tayo mag-GMD. In my case, 4 years and 7 months ako nag-GMD mula noong 2012. And hindi siya madaling journey, pero in-embrace ko lang yung dapat kong in-embrace. Actually, finalo ko lang tong itinuro ko sa inyo ngayon na talun. Diba? From traditional business mindset, naging network builder mindset ako. And then, nag-focus lang ako. Art of focus talaga. And then, letter L, loyal. Naging loyal ako sa company, naging loyal ako sa group kung saan ako nagbilong. Actually, the group kung saan ako nagbilong actually is not my ideal group. Nung bago pa lang ako sa lifestyles, tinitingnan ko yung ibang group, sana nandun ako, sana ganun din ako, sana yun ang upline ko. Pero alam nyo ba na merong price ang loyalty? Kapag ka naging loyal ka kung nasan ka, look at us now. Ang layo na narating ng group namin dahil minahal ko lang yung group kung nasan ako ngayon. And then, U is utmost conviction on our products. Talagang pinanindigan ko yan na pag intra ang sinabi, naniniwala ako na lahat positive lang yung kaya mangyari sa akin. Hindi ako pwedeng ma-shake sa mga naririnig ko. May namatay, may nagkasakit. Wala akong pakialam doon. Basta ang alam ko, intra makakatulong yan. Pinanindigan ko lang talaga yan. And ang pinakamatindi sa lahat, nagi akong new vessel. Isang lalagyan na walang laman. Dumating ako sa lifestyles at dami kong feeling. Mas magaling pa ako sa upline ko. Mas magaling pa ako kahit sino ng mga itinuturo nilang GMT na yan daw yung best, pinakamagaling. Meron akong feeling talaga na mas magaling pa ako sa kanya. Pero kailangan kong tanggalin lahat yun kasi lahat yun hindi totoo. Lahat yun nasa isip ko lang. Isa lang magaling sa business natin, si Lord. So, one of my favorites is yung story ni Moses kung paano niya itinakas ang mga Israelita or mga Israelites from being slave to Egypt at dinala niya sa promised land. Alam niyo ba na it took him 40 years sa pagtakas mula dun sa Egypt papunta sa
Israel or sa Promised Land. Pero alam nyo ba, according to the experts, na by walk, hindi ka sasakay ng eroplano, hindi ka sasakay ng barko or kahit ano, lakad lang. Sa paglalakad mula sa Egypt papuntang Promised Land, it will only take less than 3 weeks para ka makarating sa Promised Land. Yun ay kung maglalakad ka ng 6 hours a day. So, hindi pa yun 24 hours ka naglalakad. 6 hours a day na lakad, makakarating ka na sa Promised Land, wala pang 3 weeks. Pero bakit tumagal si Moses ng 40 years? Actually, hindi na nga si Moses nakarating sa Promised Land eh. Namatay na siya bago pa makarating sa Promised Land. So, si Joshua na ang nagdala sa mga Israelites or yung kanyang successor sa Promised Land. You know, bakit tumagal sila ng 40 years instead of 3 weeks lang? Marami kasi silang hindi natututunan na kailangan matutunan along the way. So kung kayo, itinuro na namin sa inyo itong mga dapat na mindset ninyo to becoming a GMD and i-refuse nyo pa ito along with many other teachings na itinuturo namin mga GMD sa inyo. Pag nire-refuse nyo yan, yung 3 to 5 years sa inyo magiging 30 to 50 years bago kayo mag-GMD. And alam ko na hindi nyo naman gusto yun. So, bago pa mangyari yun, kung gusto ninyo na magkaroon agad kayo ng katuparan ng mga pangarap ninyo, just follow the system. Umaandar na yung ship natin, sasakay na lang kayo. Don't paddle your own boat. Kasi malaki ang tendency na hindi kayo makarating sa destination ninyo dahil babanggain kayo ng malalaking alon along the way. Lulubog at lulubog kayo. The easiest way is to do the lifestyle system. Follow the system. 3 to 5 years from now, you will be one of us, a global marketing director. So with that, thank you and to God be the glory.